Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsugid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy. Good morning mga langgano sa atong mga televiewers, no? Nga nagsunod sa atong programa diha sa tagsa-tagsa ka mga opisina o sa ilang tagsa-tagsa ka mga kabalayan. Adlaw karon nga Martes, Mayo 14, tuig 2024. Sangan sa atong regular host nga sila si Manny Rabacal o si Malu Enocando Tabar, kami may makig-uban kaninyo hangtod kita karon sa alas 9 sa buntag. Ako si Randy Gurion. Ug ako si Crystal Joy Felerca. Kumusta, Cristil, ang imong kabuntagon? So far, sir, kay productive na ta siya. Kana, oo. 7 a.m. pa lang. Sayo na taning duty. Yeah, hinatulta sa atong mga tagsa-tagsa ka mga televiewers din ha, amping lang gyud mo kanunay samtang nag-andam ug unsay angay ang andamon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Sa wailangan atong lilion unsay unod karon sa atong mga front pages sa lokal ug national nga pamantalaan. So gana to sa Sunstar Daily. Before siguro na, sir, kay ato sa paminawon ang weather okay. update kay Naana sa atong linya, no? nasa linya Atong si sir. kauban sa Pag-asa Visayas si Sir Jomer Eclarino. Sir Jomer, maayong buntag. Morning. Yes, maayong buntag. Good morning sa atong tanan. Kini atong latest weather update karong adlaw. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang paday nakaapekto sa atong nasod. Atong weather condition sa Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu. Makasinati generally fair weather kining init ug igang na panahon. Hining ito na sa kasarangan ng hangin masinati sa Visayas. Kung nakadagatan, malinawan ito na sa kasarangan ng pagbalik. Temperatura sa Cebu 28 to 33 degrees Celsius. Natay forecast maximum heat index na moabot sa 39 degrees Celsius. Ug under kini sa extreme caution na category. Adlaw mo salap alas 5:58 sa hapon. Ang dagat mo taob sa alas 4 sa hapon. Muhunas alas 10:15 sa gabi. Philippine Standard Time, alas 8:11 karong buntag gikan diri sa Mactan, Pag-asa Visayas, DOSP Jomar Clarino. Okay, thank you so much, Sir Jomer Eclarino. So wala kayo tay kuan angayang kabalak-an gawas lang sa kainitong sa Kainit panahon, ug no? kaigang gihapon, sir. Kaigang gihapon. Anyways, ato lang sa liliono pagbalik ang ato ang mga front pages sa mga lokal ug national nga mantalaan. Unahon nato sa Sunstar Daily. Raymond on MCWD CPA. We will sit down, talk. Sa Super Balita, 69 anyos nga nagselos, may patay. Samtang sa The Freeman, Council resolution needed. Garcia release workers' salaries. Sa The Banet News, suspect misuway og hikog, kapuyo gipatay tungod sa selos. Samtang sa The Philippine Daily Inquirer, respect civilian mission to Panatag, China told. Sa The Philippine Star, China readies blockade of Panatag U.S. expert. Sa The Manila Bulletin, high-level La Nina meetings set today. Ug sa Tempo, jailbreak, 7 drug suspects bolt PDEA detention cell. So mga mga front pages sa atong lokal ug national nga pamantalaan. Sa atong pagbalik, ang mga balita nga nahipon sa ato ang CCTN Sayri 47 reporter. Standby. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy,
Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no? Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no? Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin akong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight that transmission to your phone. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu. Hello Cebu. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, mayong buntag Pinoy karon atong sawan ang mga dagkong balita nga nahipos sa atong CCTV and Sayri 47 reporters. Naguna sa itong mga balita, acting Cebu City Mayor Raymond Alvin Garcia mipasalig nga paswelduhan niini ang upat ka mga kawani sa kagabanan sa dakbayan sa Subo nga misangat og reklamo batok kang suspended Mayor Michael Rama tungod kay matud pa wala masweldohi sud sa 10 ka buwan. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy. Pasweldohan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang upat ka empleyado nga misangat og reklamo batok nilang Cebu City Mayor Michael Rama. Apan mopegayon og kaugalingong investigasyon si Garcia sa rason sa paglangay og wala paghatag sa sweldo nilang Chito de la Serna, Saibel Ibanez, Maria Almicara Diungson ug Filomena Atuel. I will have to look into that. No, I cannot give a direct answer right now because I actually don't know what happened, kung sa case, kung sa mga detalye, kung ano na iunana niya, pagbalhin, I really don't know, so I will have to take a look into that. But what I can guarantee is that they will get paid. Kaninang buntag unang gibisita ni Garcia ang buhatan sa City Assessor's Office aron sa pagpaybalo nga dili kinitugutan nga dunay pagpangabuso o pagdaog-daog sa bisag isig katawo sa City Hall human nga mikatap sa social media ang pagsulong sa supporter ni suspended Mayor Michael Rama ug pag-away nilang Ibanez tungod sa suspension order. Gikalipay sad ni Ibanez og De La Serna ang paghibalo nga ihatag ang
na ang ilang sweldo inig Biyernes karong semana ug ang plano nga pagbalik kanila sa City Assessor's Office. Lalipay, kinsa may nalipay daw na ma-release, makuha na mong sweldo for ang sweldo na mga sir. Lipay kinsa. Samtang ang 2023 nga tulo ka buwan na nga sweldo gimuan og resolusyon ni Cebu City Councilor Noel Wenceslao aron nga mahatag na kini kanila. Sa laing bahin gipahibalusab ni Garcia nga ihatag ang mid-year bonus sa tanan nga kawani sa City Hall karong Mayo 15. Sheriza Mayoy, CCTN News. Sa laing balita, kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo mihulagway nga malinawon ang tibuok Sibiraa ug walay natala nga krimen sa tibuok kalihukan. Nangandam na usab sila sa dako nga kalihukan nga mao ang palarong pambansa karong Hulyo 2024. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Human sa malampusong nga paghatag sa seguridad sa Central Visayas Regional Athletic Association kon Sibiraa nga natapos nitong Mayo 9, ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo andam nasan nagsingabot ka palarong pambansa sa Hulyo 2024. Padre Police Colonel Ireneo Dalugdug ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan Sugbo nga wala sila makatala bisan usa ka krimen sa Sibiraa. Kini nagpasabot lang nga epektibo ang ilagag himo sa mga dakong kalihukan sa Central Visayas. Apan ako kini nga hagit kanila ilabi na nga libuan ka mga atleta o mga delegado sa lalang rehiyon sa tibok Pilipinas ang ilang bantayan atul sa palarong pambansa. Ato sa Sibiraa kapin sa duha ka gatos ka mga pulis ang gipakatap sa mga event sa paugnan sa kusog ug atulon niya sa palaro 2024 mahimong tripliho na ang gidaganon sa mga pulis ang gikinahanglan. Medyo maano to siya, daghan magdugay to siya og kanang mga contingents na. Unlike this one, Sibiraa ang atong mga athletes na account nato na sa mga 12,866 lang. So siguro paggas palarong pambansa na basig times 2 o times 3 pa ang number of athletes during the palarong pambansa. Niadtong Biyernes, Mayo 10, gipabalik na sa ilang mga units ang kapin sa 200 ka mga pulis nga gipabantay sa Sibiraa. Nagpasalamat ang CCPO Director sa mga pulis nga may serbisyo sa mga dakong kalihukan ug magsugod na sab sila sa pagpangandam sa labing dakong sports event sa nasod ang palarong pambansa 2024. Arnold Bustamante, CCTN News. Sa pagpadayon sa itong mga balita, Kapitolyo muhatag og 12 milyones ka pesos ngadto sa upat ka mga lungsod sa isla sa Camotes. Kini magipahibaw ni Governor Gwendolyn Garcia human gipagtagamtam ngadto sa 450 ka mga bisita sa Suroy-Suroy Sugbo abang nga ikadalit sa maong isla. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sud sa duha ka adlaw nakahigayon ang moabot sa 450 ka mga bisita sa pagsalmot sa nakalabaylang nga Suroy-Suroy Sugbo and Chanting 1 Camotes. Naglangkob kini sa mga bisita nga nibayad sa tour package, pipila ka mga politiko sa nasod ug sa Eastern Visayas, ingon man ang ubang mga pinasidunggang dinapit. Ang mataglungsod adunay mga nindot nga ikadalit ngadto sa tanang mga delegado. Gisugdan ng unang adlaw sa lungsod sa Pilar sa usa ka lamiang paniudto uban ang cultural performances sa mga piniling tinun-an. Gisundan kini sa pagbisita sa Danau Lake, ingon man ang lamiang panihapon sa Santiago Bay Beach diha sa lungsod sa San Francisco. Nakahigayon sa pagsalmot ang mga delegado sa ilang bayle aron pagtapos sa unang adlaw. Sa ikaduhang adlaw, gibisitahan sa mga delegado ang halapad nga mangrove plantation ug Bukilat Cave sa lungsod sa Tudela. Human nga nakasimba sa Poro Church, gitapos ang maong kalihukan sa usa ka lamihang early dinner daplin sa ilang dagat sa lungsod sa Poro. Nanamihatag si Gobernador Gwendolyn Garcia og tag 600,000 pesos isip subsidy sa matag LGU aron mapangandaman ang tanang ikapasundayag. Human mibilib sa mga nakita og gipamatudan ang panaghiusa sa isla. Gipaybaw sa gobernador nga mohatag ang Kapitolyo og tag 3 milyones pesos matag LGU. Gamiton ang mong pundo aron matuman ang giduso nga infrastructure projects sa isla. You have seen how beautiful our towns already are. They continue, our mayors, our officials continue to pour it all. Whatever I give them in terms of financial assistance, they pour it all on infrastructure that enhances the beauty of each of their municipalities.
And that really encourages me to help you more. Gawas nga nalipay ang mga VIP, gikalipay usab sa mga politiko ang maong kalihukan. Sama nilang Senador Lito Lapid, Kongresista Richard Gomez, ug Ormoc City Mayor Lucy Torres Gomez. Ug syempre, natagamtaman usab sa mga bisita, first timer man usuki na ang nimong pagpasigarbo gikan sa matag isla. Inganyo kong i-revive, and perhaps I will go for like motorcycle tourism. It's okay. The all preparations were okay. The food was more like a food trip, no? Sunod nga pag-aatangan ang laing hugna sa Suri-Suri Subo diha sa Midwest nga bahin sa probinsya. Gian Navarro, CCTN News. Sa pagpadayon sa atong mga balita, Project SOS Senior Citizen One-Stop Shop sa Mandawi giila isip usa ka best innovative project sa nasudnong kagamhanan. Ang Project SOS nagtumong sa pagtubag sa problema ug kinahanglan sa mga senior citizens sa syudad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Zagarino. Sa sesyon kaganinang buntag, ang konseho sa syudad sa Mandawi ni congratulate kang Attorney Lizer Malate, ang pangu sa Business Permit and Licensing Office ug ang Supervising Officer sa Office of the Senior Citizens. Ilang gi-commend ang pagkahimong finalist sa project ni Malate, isip usa sa Best Innovative Project sa Development Academy of the Philippines Local Government Executive and Managers Class. Ang proyekto ni Malate mao ang Project SOS o Senior Citizens One-Stop Shop, nagtumong sa pagsulbad sa mga problema ug panginahanglan sa seniors. Ang proyekto adunay tulo ka phase, ana-ana ang data build-up, geographical location, automated ug upgraded na usab ang record sa senior citizens. Lakip na niini unsa ang ilang trabaho kaniadto, unsa ang ilang mga sakit ug unsa ang ilang mga maintenance nga tambal. Because we want to give more dignified kaning approach sa mga senior citizens. Ang uban na may pa magtrabaho, mga plumber, mga mechanic, atong tagaan sila og higayon opportunity. So with this one, makuha na tong data, targeted na pa datong mga programa. Kabalo taon sa mga sakit, unsay mga tambal kinahanglanon, mao na nga atong ipapalit sunod. Kay naa naman tay data. Wala may nagkulita na before, wala siya gikuan ba og Ang proyekto mao usab ang nahimong blueprint sa pagpatuman sa Caravan of Services ni aging buwan. Ang maong proyekto giila na usab sa Office of the Senior Citizens Commission. Present ko nila unya, they are looking into making Mandawi as a kanay baning benchmark tool kay ang uban ng mga syudad ug mga LGU murag wala man sad ni sila ingani nga program, wala sila ingani mga priorities mga gihatag. So they're looking into what I have created based sa akong innovative project para pud ma-replicate pud sa uban. Ang Mandawi adunay moabot sa dulaan 30,000 ka registered senior citizen, din moabot usab sa 2,000 ka miyembro ang madugang matag tuig. Mary Rose Zagarino, CCTN News. Samtang sa laing balita, 74.9 million pesos alang sa dulaan 7,500 ka mga pamilya nga nabiktima sa bagyong Odette. Gipang apod-apod sa National Housing Authority Region 7, kini alang sa first tranche sa Emergency Housing Assistance. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerga. Karon mo ikatulong adlaw sa first tranche sa pagpanghatag sa National Housing Authority Region 7 ug Emergency Housing Assistance ngadto sa 7,495 ka mga pamilya sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang mga benepisyaryo niini mao kadtong mga na-totally damage ang mga panimalay ni adtong bagyong Odette. Alang sa 74.9 million nga budget sa first tranche sugod ni adtong Mayo 11 hangtod karong 14, 11 ka mga barangay ang makapahimos niini. Ni adtong Sabado nag-una na ang Barangay Agos, Babag ug Bangkal. Gahapong adlawa mao ang Barangay Look, Kalawisan, Buaya ug Kanhulaw. Samtang karong adlawa mga benepisyaryo na usab gikan sa Barangay Punta Inganyo, Basak ug Ibo mao ay nakadawat sa ilang tag 10,000 pesos. Ug mga adlawa hatagan na usab ang mga benepisyaryo gikan sa Barangay Mactan. Base sa datos sa NHA 7, adunay 22,850 ka mga pamilya sa Lapu-Lapu ang na-totally damage. Una nang nahatagan sa NHA 7 ni atong Disyembre tuig 2021 ang 5,000 ka mga pamilya sa kantidad nga tag 5,000 pesos.
pesos. Sunod niini niadtong Nobyembre tuig 2022, laing 1,500 ka mga pamilya ang nahatagan na og tag 10,000 pesos. Human niining first tranche aduna pay mosunod nga second tranche karong Hunyo 4 ngodto sa City, kung diin 6,388 ang mahatagan. Ug para sa third tranche 2,457 ka mga benepisyaryo ang makadawat sa tag 10,000 pesos. Gibutyag ni NHA 7 OIC Office Program Donabel Lorraine Vergara nga ilakip na usab sa mong igayon ang pagpanghatag og 5,000 para sa unang nahatagan. Gihapon sila nga families nga 5,000, tagaan na po to sila additional 5,000 pesos aron makomplete ang atong 10,000 nga financial assistance. Gibutyag usab ni Vergara nga bisan og nataod-taoran ang maong ayuda apan madawat gid kini sa mga benepisyaryo tungod kay gigahin man kini para kanila. Although it's long overdue na gyud, it's supposed to this financial assistance is intended for them gyud. Wala gyud dapat lain nga mo benepisyo ani. So ang mga pamilya ra gyud nga nagub-an gyud totally ang mga balay mo dapat mo dawat ani nga mga assistance. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Mao kato mga dagkong balitang nahipon sa atong CCTN Sayri 47 reporter. Sa atong pagbalik ato usab nga paghisgutan ang pipila ka mga dagkong isyu nga may labot ang lungsod. Stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Ako si Jocelyn Boris, sa dihang naka-take na ko sa koy, narang-arang na kong paminaw o niubos na jud ang akong BP. Salamat sa Koy Herbal Capsule. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ako si Lude Caranti Rivera, daghan ko gibati sa kong lawas. Sukar ko nag-inom aning koy, daggaan akong lawas, daghan kay salamat sa koy. Nakaayos ang mong balatian. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-sinisibo! Sinisibo, sinisibo. For your internet connection, And for the signal of your cable TV. so fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo! Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo! Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy.
Balik ta sa Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. So karon sa Rans, before ta maghisgot og kanang mga isyu mahinlabot ang lungsod, kagabi sir na atay nadawat nga balita no nga adunay amahan og anak nga na karon sa Tambalanan, human sila kanang mabuthi og kanang gasolito. Unya nakaangkon sila og second degree burn. So ang amahan kay si Elizar Pugoy, 36 anyos, ug ang iyang anak nga si Prince Aris Pugoy, 21 anyos. So taga kuan ni sila sir, taga Cordova. So amping gabi na ni siya nahitabo. Amping lang gyud siguro ta sa paggamit og mga inana bitaw LPG kay di ginato matag-an ang panahon na Christine. Samtang nasa tay good news no tungod kay gipagawas na ang resulta no sa May 2024 Philippine Nurses Licensure Examination. Unya usa ka Cebu graduate no ang malampuson nga nakasud sa top 10. A nursing graduate from Veles College no na kuan siya 9th place no sa baguhay lang nga gipagawas nga May 2024 Philippine Nurses Licensure Examination. Congratulations nga to kang Laika Pauline Igot no Oy no Laika Pauline Igot Oy from Veles College no nga nakasud sa top 10, nahimutan siya sa top 9 with a 90.20% rating. Congratulations, and of course congratulations sa atong kauban diri si Christine Marie Lopez nga anak sa ato ang sa technical department si Inday Lopez, proud mother no kay kanang nalampos no nakapasar sa nurses sa licensure examination. So sa tanan nga mga nakapasar, congratulations. So katong wala sa palari pa, di pa panahon, sir. Padayon ang laban, dili pa siguro ang inyong panahon karon. So kuan lang gyud, keep fighting, keep moving kay moabot ra gyud na ang Ginoo ray nakahibaw kung kanus sa iyang plano alang tagsa-tagsa kanato, di ba? So congratulations sa tanan, and I hope manumpa man gid sila isip nurses kay mao gyud ta nga ang ilahang pagserbisyo sa medical field mao gyud na ilahang tutukan. So hopefully mo serbisyo sa diri sa Pilipinas. Mo kay murag nabet to ni ko answer nga mas daghan na ang ni-take for correct outside other countries nga mga kanang nurses lagi examination. Okay, because di mo gyud na ikalimod nga dako gyud juicy kaayo ang ilahang mga benefits makuha dito sa gawas na nasod. And I do hope mapuday lilion sa ato ang gobyerno diri sa Pilipinas nga daghan kay tang maayo nga mga nurses no nga unta diri sa Pilipinas mo serbisyo kay daghan kaayo ang nagkinahanglan kanila. Okay? So balik ta sa ato mga issue no. Mga issue nga murag mi kuan kaning nibukal diha sa Cebu City Hall. Sa pagkakaron si Acting Mayor Garcia maunay nilingkod diha sa kagamanan sa siyudad sa Sugbo, sud sa unom ka buwan ni siya after na suspended si Mayor Michael Rama. So daghan na kayo to siya og mga kuan gipambuhat kagahapon. First is ang kato di ba ato patong gikuan sir nga usa sa iyang tutukan is katong ang sweldo sa mga sa upat ka empleyado for 10 months. So kaganina nadungog nato ang balita ni Ms. Riza nga karong Biyernes posible nang madawat sa mga empleyado ang ilang sweldo. So I guess kato sa last year himuan to siya og resolution. Ang pangutana gyud grabe no sud sa dapo ka buwan way gidawat ka sweldo. Syempre kinsa may dili malipay ana nga mga empleyado no nga sud sa inaana ka gidugayon padayon sila nagserbisyo nga way nadawat nga sweldo. So at least karon kay murag natagan og katumanan ang unsa may gisaad pod ni Acting Mayor Garcia nga di ba mao to ingon nga mao na yang first nga tutukan gyud. So at least karon natagan na ta og kanang kuan nga this Friday possible na nga madawat, although dili pa gud tanan kay naapay 3 months nga himuanan pa og resolution, pero it's a win for the employees nga kani madawat na gid nila kay murag ang kuan lagi ato sir, although wala man nila gikalipay nga na suspend si Mayor Michael Rama kasi ingon pa nila dili man na mao ang ilang tumong, igo ra man sila ni pahayag nga mao ni ilang gusto nga kanang syempre right man pud na nila nga kanang mo demand if kanang sulduan sila kanang trabaho man. Correct. Siguro wala lang nakuan kay anong niabot sa ingani nga puntong niabot sa suspension, pero ingon giklaro ba nila nga dili na mao ilang tumong. So karon sa previous interviews ilag itong giklaro nga wala sila
dahom nga mo resulta nga to sa suspension ni Mayor Mike ang ilahang pagpakabana kay igo na pud sila ni kuan sa ilahang mga katungod kay tiaw mo na gi-reassign sila and then wala hatagi og sweldo sa dapo ka buwan. So kinsa may syempre ikaw og kita may nahimutangan ana magpakisusig gyud ta nga no ug unsay nahitabo no kay siguro mag-away mo des politika nya ako din nagpadayon ko na sa nagtrabaho. So mao to nga nagpakisayod sila unya mao may resulta sa investigation sa ombudsman nga dunay mga kalapasan nga nahimo ang mayor which resulted to the suspension. So mao to ilang giklaro gyud nga wala man may problema sa kuan kanang dili tumong nila nga masuspenso ang mayor. Mao bitaw to nga looy pud sila kay gipang harass pud in town. Harass sila. So kani murag kuan ba kay at least mao pud ang first gud nga gitutukan sa acting mayor kay mao man ang murag nakita pod nga lapses sa kato ni Mayor Michael Rama. So as acting mayor karon murag iyang gi-fulfill unsa man ang kinahanglan nga kanang iyang role as a mayor. So murag nindot ni paminawon para sa atong mga employees sa upat ka buok sir nga di ba niingon sila nga nalipay gud sila nga kani madawat na gud nila finally kay naabot ba siguro ni mga pamilya sir. Correct. Kay nabaho gani para na ika-provide unya ingani ni ang mahitabo. And hopefully diha sa City Hall dili lang po siguro nato ni i-harass ba. Okay ra man na natural ra man nga naatay paluyuhan nga politiko or unsa but kani lahi magustorya kay pagpanerbisyo ra gini ilaha ba ato lang tang ikuan ba hatagan lang pud og respeto nga makapadayon sila kay lisod biya kayo ang mental health pod maapektuhan bitaw. Anya, let's be professional unsa man di ay tang klase nga mga trabahante diha sa Cebu City Hall nga mag-away-away ra ta diha sa sud, no? Not unless siguro wala ka mo perform diha kana. Pero kung nagserbisyo ka alang sa katawhan, alang sa mga Sugboanon, way rason siguro yung maglilis-lalis sa diha will point fingers bitaw aso ikaw mahinungdan nga suspended ang mayor, nganong gi-appeal nimo ang mayor. Kinsa man day ang ato ang command responsibility, di ba? So, kuan lang ba kanang common sense. Mao ra gyud na ang atong hauhag diha sa Cebu City Hall nga padayon sa serbisyo kay ang katawhang Sugboanon nagpaabot sa inyuhang kuan gyud kanang pagserbisyo kay daghan kitag problema karon unya apil-apilan pa gyud nato og kanang mga personal nga kasuko murag lahi na po na siya nga istorya. Sige ingon pa ganina ni acting mayor Garcia sir nga murag di siya gusto nga naay daog-daogon didto. Correct. So kana murag usapod siguro para makuha na nga walay daog-daogon dira sa City Hall is kana murag ato ipakita ba nga kanang kato sa mga na-harass nga mga employees sa upat nga ilang gi-blame nganong na suspend si Mayor Michael Rama. Unta ba ato pud ikuan bitaw nga if kita ang anaa sa ilang sitwasyon sir. Syempre kasabot pud ta if kanang ingan na ilang na feel nga kanang mo demand na gyud kanang ni fight na pud sila sa ilang right as employees. Kay di pud nato sila ma-invalidate man good kay ikaw for example kung usa lang gani ka buwan, duha ka buwan, tulo ka buwan bugat na kay naoy sakit na kay nasdugan nga wala ka na sweldoan. So ikaw as an employee kung nga imo ibutang sa sitwasyon nga ikaw ang nasweldoan yung imong kauban kay wala unsa man imong bation sir malipay ka ana. So kasabot pud taon sa iyang gibati di ba kay pareho gud mong nanrabaho unya nganong dili man fair nganong ikaw ra man ang nasweldoan nganong ako wala ingana ba. So wake up call ang pulisya sa uban nga mga local officials siguro kay ibutang talang nahitabo ni siya sa kagabahanan sa dakbayan sa Sugbo and most likely basin mahitabo pud no sa umaabot sa uban nga mga LGU at least sila before sila mo implement og inaani nga mga lakang hunahunaon nila nga uy basin unya og dihado ta ani pag-abot sa panahon kay nanabay president nga dito sa Cebu City nireklamo kay wala sweldohi inana bitaw gipamulitika or whatsoever unsa imong tawag ana niya. So angayan nga ato gyud ang kuan hunahunaon pag-ayo before ta muhimo og mga lakang nga kuan bitaw murag problema niya puhod sa ato ang pagpadayon sa atong pagpanerbisyo Christine no. So kaganina sa ato ang front pages gitataw tong si acting mayor Garcia andam siya nga istorya ngadto sa MCWD o katong sa CPA di ba
Kay syempre usa man pud siya sa mga problema nga giatubang karon sa dakbayan sa Sugbo, kaning problema sa tubig, especially nga padayot karon nga nakasinati ta og init sa panahon o katupang yung issue sa CPA. Unya si Dalos, ingon si Dalos nga confident siya with acting Mayor Garcia's leadership. He said, is he also welcome to discuss concerns of MCWD? So hopefully mapagitaan nato ni paagi no nga masulbad ang atoang water crisis kaning atong problema sa panubig diri sa dakbayan sa Sugbo kay mao man gyud ta no nga naapektuhan gyud ang atoang water supply because of the El Nino phenomenon. Speaking of that, sir, no, kay karon kay natay na kuan nga balita ang MCWD Northern Service Area to receive more water supply. Okay, that's good news. Murag ang kuan diri kay consumers of the MCWD in the Northern Service will benefit from additional 7,000 cubic meters of water daily from Cebu North Bulk Water Supply Project. So karon murag good news na ni para natong Correct, tanan oo. nga nanay additional supply of water. So meaning murag Nakatabang-tabang gyud siguro tong kuano katong mga previous nga mga pag-uwan na Crystal, no? kay ang kuan ani sir kay di ba adto man sila mokuha sa katong sa Carmen nga source of water nila. So dili lang siya ang makabenefit ni ini kay taga Konsolasyon, ang sa Liluan, apil na usad ang sa Mandawi o ang sa Lapu-Lapu nga mga consumers sa MCWD. So at least kana murag it's we are getting there nga kanang mahinahinaya na og kanang solusyon ang problema ba kani. It's a good news nga nanatay additional source of water. Correct. Di ba? Murag di na ta magsireklamo nga nganong wa naman pud ni agas kay kita raman gihapon ang mag-agwanta ani nga di ta kalungag, di ta ka kuan, pero syempre giingon pa nato sir nga murag nakatabang-tabang pud to ang uwan siguro no bisag kadiyot ra kayo to murag igura to ni mga 5 minutes. At least nalipay taon ang mga tanom ato, no? Lucky, nalipay ka ng mga tanom ato. Yung mga mag-uuma in town, mao ganay kanang ilahang gihandom bitaw nga unta mag-uwan na kay tungod apektado man gyud ilahang kuan kaning padanom, no? So balik ta sa katong sa MCWD, kahinumduman nga katong tulo ka kuan bitaw BOD members gidismiss to siya ni adto ni suspended Mayor Michael Rama for alleged graft and corruption po. Unya katong mga BODs, Board of Directors, gilangkuban to nila ni MCWD Chairman Jose de Los III og si Miguelito Pato og si Judelina Seno. So hinaot no nga kadi bitawng once and for all mahatagan na ni og kuan masolusyon bitaw nga o sige i-iron out unsay mga problema ug unsay angayang mga buhaton aron kita nga mga konsumidor no kato imong gisulti ka ganina at least makadawat sa like additional water supply. So kita mga konsumidor maobi na itong gipaabot gyud kay tiaw mo na kung maligo ka nya makatupaw tubig no. So hopefully with the kuan kaning pagduma karon ni acting Mayor Garcia mahatagan ni siya og kaning mga solusyon, mahanay ang identify og unsa gyud tinubdan sa mga problema and then ilatag og unsay mga angayang buhaton aron hinay-hinay na to mapagitaan og kasulbaran. So kagahapon pa lang sa giingon pa ni Ms. Riza sir no nga first day sa flag racing daghan na silang mga nakita nga changes, no? So hopefully ato gining subaybayan tutukan kung unsa pa kahay mga next move ani ni acting Mayor Garcia kay murag daghan ang ni kuan sa iyang leadership karon sir. Kay sa gigon pa nato councilor gahapon na nito nga sa flag racing sir no. So murag may mga supporters na nga nitumaw. So hopefully kung unsa man gani ini mga current situation or problems nga gatubang sa City Hall kay ma-address no kay and importante maswelduhan atong kuan. Upat ka buok nga mga reklamante unya awhag lang gihapon namo nga ayo tawo ninyo i-personal tong ilahang gibuhat kay trabaho lang unya ni exercise lang sa silang katungod. Sahi ra bud og kamo mo ay nahitabuan og ingon ni ato unsa man yung buhaton. Siguro mangundang na mo og trabaho diretso kay unsa pa may inyuhang ikaon no kanang kitaado bita nagkaon unya sunod na po katuig na po kabuwan do na pa sila'y pamilya nga nagsalig sa ilaha. So
pasalamat lang ganita kay bisan pa man sa gidugayon padayon sila nga nagserbisyo alang nato nga mga Sugboano, di ba? Mga regulars ba to sila, Oo, di ba? mga regulars pa sila niya. Kuha lang yun sila kanang naagin siguro sila ay paghigugma sa ilang tangsa-tangsa ka mga trabaho kay ug ikaw paminaw nimo og dili mahatag ang imong gusto ug wala kay gugma sa trabaho ay automatic di na kapakita pagka the following day, di ba? True. Kay 10 months is too long na oy nya ato pa ka mo kuan nga mo voice out na ka nga kailangan na jud ni aksyonan. Lagi. Oo. So ato nang iampo diha no, ato nang iampo atong ipangayo ang suporta sa tagsa-tagsa nga suportahan nato ang kuan kaning wala naman gyud tay mahimo, suspended man si Mayor Michael Rama unya ni take over si acting Mayor Garcia. So ang ato is pagpadayon sa pagsuporta in such a way nga ang mapadayon po ug unsay angayang ipadayon nga mga programa o proyekto dinha sa Dakbayan sa Sugbo alang natong mga Sugboanon. Hopefully it's a lesson learned for them, sir, no, nga dili na kanang wala na yung mga empleyado nga dili masweldoan, Correct. kanang mahatag unsa may deserve sa mga empleyado ba kay syempre ilang man ang katungod nga kanang sweldoan pud ilang mga kuan, ilang mga empleyado. So sa giingon pa nga dili siya ganahan si acting Mayor Garcia nga naay madaog-daog dira sa City Hall. So unta magpadayon na nga wala na gyud. Wala na kanang employee nga madaog-daog. Correct. Pero nga dili pinaagi nga dili sila makadawat sa ilang sweldo. Okay, so kuantag balhin gabay nga issue samtang kato imong gisulti ka ganina no nga dunay additional water supply ang sa northern part no Sa northern part sa Cebu. sa Cebu. Doon na sa tay good news tungod kay dunay ipatuman or gipatuman nga rollback sa presyo sa gasolina sugod karong adlaw, Cristil, no? So motorists can expect fuel pump prices to drop this week for the third time in a row starting karon May 14. Local oil companies sa ilahang mga advisories kay pabaw nga dunay pagbinos og 2 pesos matag litro sa gasolina. Ang diesel 50 centavos matag litro samtang ang kerosene no mo drop usab or mo kunhod usab og 85 centavos sa matag litro. Samtang ang clean fuel mo adjust sa ilang presyo sugod kaganinang alas 12:01 sa tutungang gabi no. And ang Shell Pilipinas ug Sea Oil mo follow kaganinang alas 6 sa buntag. So hopefully makatabang ni siya kay tungod lisod kaayo no, taas kaayo ang kuan gyud presyo sa mga produktong petrolyo kasi tan-aw bitaw nimo nga imbes magfa full tank ka di na lang kay murag medyo alanganin man kanang taas gid ba. So hopefully kanang mga nagiyang sakyanan diha o mostly ang kahigayunan full tank na kay tungod nanay rollback nga gipatuman. Matun sa Rodela Romero, Director sa Department of Energy's Oil Industry Management Bureau, nga last week the oil prices fell in Asian trade as industry data pointed to the sustained increase in U.S. inventories. Romeo also said other reasons behind the decrease include the strength of the U.S. dollar that downplayed expectations of lower interest rates this year, and a report from Hamas officials that accepted a new ceasefire proposal for Gaza. Mao gyud siya bitaw kaning mga panghitabo sa gawas sa nasod, mao gyud siya mga posible pud nga mga hinungdan nga mosaka ang atong presyo. Kita gyud maapektuhan. Oh, kita na gyud mga domino effect ba kita diri sa ubos. Wa gyud tay laing mahens. Abi na tog okay ay kanang the war is in the higher position lang gyud, sir, pero wata kay baw nga kita ang apektado ang mga naas ubos. Lagi so Yan para sa presyo sa gasolina, sa mga gipang export na to nga mga kuan. Ya lisod din kuan mag problema ta sa gasolina kay mo kuan ginig domino effect yun kay sa turismo, sa mga pagkaunan, plitihan. Ya kita mga pamaliton. Kita mga konsumidor amo gyud maapektuhan. Tinuod gyud. Sa laing balita, sir, no, kagahapon nakakuan kog sa Mandawi is ang City Council nila has urged Mandawi City Police Office and the Traffic Management to strictly enforce ordinances prohibiting mendicancy and dispatchers or barkers from soliciting passengers and drivers of public utility vehicles. Correct. So murag nindot nimo ako okay kayo ko ana pabor ko ana nga move tungod kay
dili ba gud tanan bitaw nga kanang musakay bitaw og mga public utility vehicles nga murag kanang mahadlok baya ka. Oo, tinuod. nga napay uban diha ka di ba na issue to nga mugulat-gulat pa ng uban nga dili kung di ka muhatag, Oo, di ba? magkuhan pa na sila, Yan sir. ay daghan na silang kauban. Kita wa ta maanad ana or for example na atay mga bisita from other places nga moari diri sa Sugbo nga wa bitaw maanad og ingon ana. So syempre unsa man ni inana bitaw. So baayo lang gyud na siya nga move kay gawas nga lain siya tan-aon. Kuan pod ka nang feel protected pod or secured ning ato ang mga sumasakay sa mga PUJ kay at least awa sila laing hunahon bitaw kay simba ko ba biktima or unsa inana bitaw niya dili biya ingon ana kadako ang ato ang bisag atong gipaninggamutan ang atong gipangdadi ha unsa na ay mga katuyuan ay mga gamit na atong kwarta pananglitan. So mabiktima pa gyud ani mga badlungon. So lain na po nga problema. So okay lang gyud na way problema na and I hope ipatuman na strictly gyud sa Dakbayan sa Mandawi and not only siguro sa Dakbayan sa Mandawi even to Cebu other sa tanan, LGUs no Cebu City for example or kay mga neighboring cities diri sa Sugbo kay para nako is dako kay nag-ikatabang sa atong mga commuters. So nakita gud na ni Mandawi City Councilor Jennifer Del Mar sir no ang unsa ni ang panginahanglanon nga kanang strictly kuan gud na ba kay enforce implement na nakita siya. mo gud niya nga nagkadaghan gud daw sir. Ang mga nga ba niya murag makuan bitaw na no nga ang mga ubang mga bata kay murag magsalig na lang pud ni nga magsigig pangayo sa jeep magsalig nga kanang hatagan na pud sila. So kita man gud if maluoy ra pud ta mohatag ta pero kanang sometimes man gud moingon ta ba murag nang abusar naman pud ni oy Correct. kay mga Yan, bata niya ato hunaw ba dapat ani sila sa eskwelahan nganong naamanin sila diri sa mga sa kalsada naani sila sa mga jeepneys for their safety lang pod kay sibako usay mahitabo nila diha sa kadalanan lain problema na pod na di ba mukalit ra na sila kanang kapyot dagan na ba ambak inana bitaw ang lisod pud ana sir kay naa po yung mga kanang manghatag man sila mga envelopes man na sila niya if dili nimo hatagan no kay murag sila pa ma-offend bitaw Lagi, niya ikaw bisag ganahan ka mohatag pero sometimes mingon ka nga too much naman pud ni oy. Wala ang awhag lang siguro nato sa mga concerned agencies no sa gobyerno atong kapulisan kana siya nga agency diha sa LGU Mandawi nga magtinabangay gyud ang tanan. Unya kita pud siguro nga mga commuters para nako okay ra man gyud na mohatag pero dinha naman lang murag dili kaayo ko kampante bitaw nga mohatag kay maanad sila. Ya ikaduha pa is murag kita gihapoy nagtukmod nila bitaw nga posible silang magpadayon sa ingon ana og simbako madisgrasya sila dinha murag ba-guilty gyud kun magsalig magud nga ay naragya po yung muhatag sa ako ay ngani so padayonon na nato nga ba magsalig sila sa nya murag wala dependent na sila sa ingon ana nga lifestyle so lisod no makalimot gyud sila nga uy kapiligroso biya dinhi sa atong gibuhat ba niya wa pagyoy kuan nga napagi mga istorya nga nainagunit ani nila nga mga tao kana inana bitaw niya murag uy tabangin lang siguro yun yung mga bata ay siguro niya ibutang diha sa kadalanan no instead kana mangita taglain nga mga pamaagi nga makabenepisyo ni mga bata dili kay atong gamiton hinuon ni siya for our own interest ba kay lisod naghatag lang gyud ta og dugang nga problema sa ato ang nasod nilapay mo ingon sir nga mas kanang mas prefer na lang na nila nga buhaton kay makakwarta sila kaysa sa magmusud sila mga trabaho kay mas dako daw sila income mao na ilagi ingon ha mas makakuan daw sila pero lisod kay murag gianad nato sila ingon na ba murag siya lazy work bitaw nga magsalig na lang nga kita perti na tong paningkamot nga maka-work ta 8 hours a day nya hago pa kaayo ta nya sila kay kana wata namo giuban generous pud kayo mohatag so kana murag ma-dependent lagi give love na lang instead nato yung giko answer one time nagsakay kog jeep niya nato ni sakay nga mga bata ba yang usa kay ingon siya nga kanang sus sige ra man mo pangayo mas dagko pa mog income namo nya ang usa kay katong murag kuan naman to senior citizen kay ba murag mga kuan kay na soft hearted na sila kasing hatag siya nya ngato siya nga pasagdi na lang gud ninyo kung unsaon na nila para asa nila gamiton importante ni hatag ka so ang Ginoo nilang daw bahala nga kanang mo bless pud nimo ba which is naglibog ka na ka sa both ay kanang lahi-lahi nga side ba pero
Pero para na ako is, pwede naman yung kamo tabang, basta, kuan lang yun. Ganun ba di ay pagkaon mo ihatag ani nila or unsa bitaw. Kay og kwarta manggod, either kung ato nasakyan ang istorya nga naa sila yung mga amo, ihatag rin gyapon dito. Wag gyapon sila padung wag sila. gyapon. Ay naa siguro pero gamay Gamay ra kaayo. kaayo. Iguro siguro pakanon na siguro or unsa. Anyways, bahala na ang kapulisan diha og kuan gyud ka nang pag-check ingon ana ba kay damag gyud tay mga madawat nga mga balita nga naghupot ani nila ba. So hopefully ma-actionan ma-actionan na. Of course kada tong mga DSWD or unsa kay kuan magud mga batanon ba mga bata magud ang involved ani. Anyways, wala magyud tay oras no atong sab nga lilion ug unsay giandam pud ni Tatay Dodong Limchua sa atong pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Sa kinabuhi, mahinungdanon gyud nga kita magpuyo sa kamaturan. Kay sa 18:32 nag-ingon, kung tumano ninyo ang akong pagtulunan, tinod gyud nga kamo akong mga tinunan. May balo kamo sa kamaturan ug ang kamaturan maghatag kaninyo kagawasan. Niya din ang sekreto aron kita magpuyo sa kamaturan, ang pagtuman sa pagtulunan sa Ginoo. Dini sa balaang kasulatan, mabasa nato ang mga pagtulunan sa Ginoo. Busa ang unsay atong nasabtan kinahanglan nga ato gayud kining ipaliho. Dili kay pilion lang nato ang unsay atong nguyunan nga sundod, kundi kita muhunong sa pagpangita sa kamaturan. Kay sa Santiago 1:22-25 nangingon, ayaw limbugin inyong kaugalingon, pinagi sa pagpangita lamang sa pulong sa Diyos. Hinunua, tumanak kini. Ang mamati siyang pulong, apan dili magtuman ini, may sama sa katao nga manamin o makakita sa iyang tinuod nga itsura. Makasudong siya siyang panagway, apan inigpahawa na niya, palimod lang siya dayon siyang itsura. Apan ang tao nga pagsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga magluwas sa mga tao ug magpadayon sa pagtamod nini ug dili kutob ra diha sa pagpamati kanang tawhana panalanginan sa Ginoo sa iyang buhaton. Busa ihikling ang bisan unsang mata sa lingla sa imong kinabuhi ug pangita gayud ang kamaturan. Kay diha lamang sa pagtulunan sa Ginoo ikaw may imong gawas nun ug malampuson. Maigsoon mo kini ang pulong nga maghatag kanato giya sa tong kinabuhi. Magampok kita. Nagito nga man ang imong pulong mo ang kamaturan. Busa kami mangita kayo dini kanunay. Himuha kami nga kanunay gigutom o gihaw sa imong mga pulong. Amen. Sa ngalan sa mga sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa dalan ko. Mao kadto ang pulong og kinabuhi nga giandam ni Tatay Dudong Limchua nga mo'y nagtapos sa atong Hello Cebu maayong buntag Pinoy. Ato sang pasalamatan ang COI, Philippine Airlines, Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dudong Limchua. Of course, thank you usab nga to sa atong news manager nga si Dennis Tabar. Itong kaubanan sa technical department, si Robert. Ang malipayon nga inahan ni Christine, si Ma'am Inday, kay ni-graduate, nakapasar sa nurses sa licensure examination. Si Matmat, si Andrew, o si Joanne. Of course, thank you usab sa atong uptick ng mga cameraman, si Michael, Rodel, Raymond, Bruce, o ang way paglubad nga makeup artist na to nga si Ferdy. Once again, no, congratulations sa tanan nga nakapasar sa nurses licensure examination, and to Ma'am Inday, proud mother of Christine, congratulations. Okay? So, wa naman gyud tay igong panahon no, manamilit na lang ta sa atong mga televiewers. Ako si Randy Gorion. Ug ako si Crystal Joy Filerca. Hello Cebu, mayong buntag Pinoy.